Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Paul at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari sa kaklase kong tawagin po nating Nathan. Taga-Antique po kami at nangyari ito noong mga bandang dekada 80. Medyo magkalapit lang yung bahay namin ni Nathan, kaya madalas ay nagkakasama kami sa tuwing uwian sa hapon. Mabait naman po ito, pero may pagkaalaskador nga lang. Dahil may isang kaklase po kami noon na malimit nitong tuksohin at minsan ay nauuwi pa nga sa away. Kapag nangyayari yon, naawa na lang ako sa kaklase naming tawagin po nating Nilo. Dahil nga wala siyang nagiging kakampi, gayong wala rin siyang kaibigan sa aming kaklase. Mailap at tahimik po ito at hindi nakikihalubilo sa amin. Kaya siguro siya madalas na tuksohin ni Nathan. Hindi rin siya lumalaban tuwing nangyayari yon. Isang pagkakataon noon dahil uwian na nga, ay mabilis akong kumilos at lumabas ng aming kwarto. Mag-isa lang kasi akong uuwi sa hapong yon. Dahil ayaw kong sumama kay Nathan gayong may pupuntahan pang araw ito. Nakita ko nga siyang nagmamadali rin sa kanyang paglalakad kasama yung dalawa pa naming mga kaklase. Napansin ko naman noon sa unahan si Nilo na sa wari ko ay siyang sinusundan nilang tatlo. Hindi ko alam pero naisipan kong sumunod na lang din sa kanila. Alam ko kasing tutuksoy na naman nila itong si Nilo, kaya't nais ko ring pigilan yung mga ito. Hindi nga ako nagkamali noon dahil nang makarating nga sila sa may likod ng isang kwarto kung saan nga madalas na dumaan itong si Nilo. Inarangan nga nila ito at saka paulit-ulit siyang tinutukso. Pinagtatawanan rin po nila ito habang yung isa naman na nakayoko ay parang maiiyak na nga rin. Sumusobra na talaga yung si Nathan. Sabi ko pa nga po sa aking sarili noon. Hindi na rin ako nakatiis pa noon at lumabas na nga ako sa aking pinagtataguan upang lapitan yung mga ito. Tigilan na nga ninyo si Nilo. Baka magsumbong yan sa mga magulang niya. Sabi ko pa nga po noon. Tumigil naman sila dahil sa sinabi kong yon. At nagkaroon naman ng pagkakataon yung kaklase naming yon na makatakbo na rin palayo sa kanila. Napansin ko pang nainis sa akin si Nathan noon. Pero mas pinili niyang manahimik. Umalis na nga rin sila kaya't naglakad na lang din ako paalis doon para makauwi na rin sa bahay. Ilang araw rin noong hindi tinutukso ni Nathan si Nilo. Inakala ko nga na baka natakot na ito sa mga sinabi ko. Kaya tinigilan na nga niya yung kaklase namin pero hindi ko inaasahan noon na may ipinagkalat na pala siya tungkol dito. Lumayo tayo kay Nilo. Aswang daw yung mga magulang niya, sabi ni Nathan. Kaya baka kainin tayo ng mga yon. Dinig ko pang wika ng isa naming kaklase noon. At noon ko lang din napagtanto kung bakit ilang araw na ring nilalayuan ng mga kaklase namin si Nilo. Dahil pala sa mga pinapakalat ni Nathan na aswang daw yung mga magulang nito. Nakaramdam ako ng inis noon. Pero dahil ayaw ko rin ako yung pagbalingan nila, mas pinili ko na munang manahimik. Naawa lang ako kay Nilo dahil halos wala na nga talagang lumalapit sa kanya. Kahit man lang makipag-usap sa mga gawain sa loob ng eskwelahan. Hanggang isang pagkakataon nga noon, siguro ay nainis na rin itong si Nilo. Kaya't nagawa na rin po nitong pumalag. Inasar po kasi ito ni Nathan na aswang daw ito. Nung una naman ay hindi siya pinapansin ni Nilo. Pero nung lumaon ay nagwika nga ito na nagbigay na rin ng kakaibang takot sa akin. Huwag kang mag-alala. Sasabihin kong aswangin ka. Natigilan nga si Nathan noon nung marinig niya yon kay Nilo. Matalim rin yung naging pagtitig ni Nilo kay Nathan. Kaya't napayuko na lang din po itong si Nathan. Napatingin ako kay Nilo noon at napakaseryoso po talaga ng mukha nito nang magwika siya ng ganon. Nagtaasa na lang din yung aking mga balahibo. Dahil naisip ko na baka totoo nga yung kanyang sinabi. Batid kong natakot rin po noon si Nathan. Ganon na lang nga yung gulat ko dahil makalipas yung halos 2 araw mula nang maganap yon sa pagitan nila. May nangyari nga kay Nathan na hindi inaasahan. Mga bandang 10 PM noon, nagkagulo nga yung mga kapitbahay namin noon. Sa hindi ko pa malamang kadahilanan. Nagtaka naman yung mga magulang ko kung bakit nagtatakbuhan yung mga ito. At meron ding nagsisigawan. Kaya't inalam nga ni tatay kung ano ba talagang nangyayari.
Lumabas nga yung aking ama sa aming bahay upang tignan kung saan ba papunta yung mga ito. Hanggang sa napadaan nga yung isang kaibigan ng tatay ko, kaya't napatanong na nga siya rito. Ano bang nangyayari at bakit nagtatakbuhan kayo? Tanong ni tatay at napahinto naman po ito at saka kinausap siya. Inaaswang daw yung anak ni Maring Mayang, kaya humihingi ng tulong. May mga ilan na nga na nagpunta sa kanilang bahay dahil may nakita raw na malaki at itim na aso yung kanyang anak. Sabi nga ng kaibigan ni Papa. Narinig ko yun kaya't pumasok agad sa isipan ko, si Nilo. At yung sinabi niya kay Nathan nung araw na yon. Hindi kaya tinotoo ni Nilo yung mga sinabi niya? Tanong ko pa nga po noon sa aking sarili. Narinig ako ng aking ina. Dahilan para mapatanong nga ito kung ano ba yung ibig kong sabihin. Ano po kasi, Nay? May kaklase po kasi kami na madalas talagang tuksohin ni Nathan. Ginawan din po niya ng mga kwento na aswang umano yung mga magulang nito. Kaya't nung napuno nga po ito, sinabihan niya si Nathan na ipapaaswang daw niya. Kaya't naisip ko lang po na baka totoo. Tugon ko naman po noon kay nanay. Nakita kong natakot yung ina ko sa aking ikwenento. Pinagsabihan niya rin akong wag sasali sa kung anumang ginagawa ni Nathan dahil baka mapahamak daw ako. Tumango lang po ako noon bilang tugon. Nagpaalam naman yung tatay ko sa amin na pupunta raw sa bahay nila Nathan. Gusto ko sanang sumama sa aking ama, pero pinigilan ako ni nanay at ayon dito ay manatili lang ako sa bahay at hintayin ko na lamang yung aking ama sa pagbabalik nito. Hindi na nga ako nagpumilit pa noon at ginawa ko na lang yung sinabi ng nanay ko. Naghintay nga kami noon kay tatay at makalipas pa nga yung halos kalahating oras noon ay nakauwi na rin po ito. Agaran kaming lumapit sa kanya at tinanong ito kung ano nga bang nangyari kay Nathan. Dinala ito sa albularyo dahil panay yung pagsuka at nahimatay rin daw ayon sa kanyang ina. Ayon pa nga sa kanila, maitim daw at merong kakaibang amoy yung mga sinuka nito. Sambit pa ng tatay ko. Muntikan na rin sanang mahuli yung malaking asong pinaghihinalaang umaswang sa kanya. Pero nakatakas raw eh. Dahil inatake nga ng mga tao. Pero nagawa raw nilang sugatan yung isang paa nito. Kaya't nahirapan din itong tumakbo palayo. Dagdag pa nga ng aking ama. Lumakas yung tibok ng dibdib ko dahil sa mga narinig ko mula kay tatay. Hindi talaga mawala sa isipan ko si Nilo at maging yung mga sinabi nito. Dahil nga sa nangyari kay Nathan, ilang araw din siyang hindi nakapasok ng eskwelahan dahil hindi pa rin gumaganda yung kanyang pakiramdam. Napag-alaman nga ng kanyang mga magulang na inaswang raw ito base nga sa albularyo kung saan ito dinala. Gawa nga ng wala si Nathan sa eskwelahan ay naging tahimik naman si Nilo. Kahit nilalayuan pa rin siya ng mga kaklase namin ay wala siyang naging pakialam. Nakaramdam ako ng takot nung isang pagkakataon ay nahuli nga niya akong nakatingin sa kanya. Pero nakita ko siyang bahagyang napangiti, kaya't ngumiti na lang din ako. Lumapit siya sa akin noon at kinausap ako. Nagtanong siya kung bakit hindi pa rin pumapasok si Nathan, kaya't nagalangan din akong sabihin sa kanya. Hindi siya umalis sa tabi ko noon at tila hinihintay pa yung itutugon ko. Kaya't sumagot na lang din ako. Hindi ko rin alam kung maayos ba yung lagay niya. Pero inaswang daw kasi. Wika ko na lang noon. Napansin kong napangiti pa itong si Nilo nang sabihin ko yon. Muli ay ngumiti siya at nagpaalam pa sa akin. Napahawak ako sa aking dibdib dahil bumilis nga yung tibok ng puso ko. Talagang masama yung kutob ko noon. Pinagmasdan ko na lamang siya at hindi na nga nawala noon yung ngiti sa kanyang labi. Hindi kaya may kinalaman talaga si Nilo sa pangaswang kay Nathan? Pabulong ko pang tanong noon habang naglalakad na nga ako palabas ng aming eskwelahan. Sa hindi kalayuan ay natanaw ko nga si Nilo, nakasama yung isang matandang babaeng paika-ika ng lakad. Masaya nga silang nagkukwentuhan, kaya't naisip ko na baka lola nga niya ito. Nang mga sumunod na araw, ay nakapasok na nga rin ulit si Nathan. Dahil sa inis niya kay Nilo gayong inaswang daw siya ng mga magulang ng aming kaklase. Inaway po niya ito. Naawa naman ako kay Nilo noon. Nang ilang pagkakataon siyang suntukin ni Nathan sa kanyang braso at maging sa kanyang likuran. Wala siyang naging imik, pero mahahalata yung galit habang nagtitimpi.
dahil sa ginawa ni Nathan noon kay Nilo. Kinagabihan ay hindi maganda yung pakiramdam nito. Ayon pa sa kanya, malinsangan daw yung paligid. Kaya naisipan niyang buksan na lamang yung kanyang kwarto bago siya matulog. Pero dahil nakabukas nga yung kanyang bintana ay hindi siya naging komportable. Ramdam niyang may nakatingin sa kanya at kahit na anong pilit niyang makatulog ay hindi talaga niya magawa. Naisipan pa nga niyang maupo sa mahigaan at saktong pagkabangon niya, natuon kaagad yung kanyang tingin sa kanyang bintana. Nanlaki yung mga mata nito nang makita yung isang malaki at itim na aso na nakadungaw rin sa kanya roon. Nagtaasan yung mga balahibo niya sa kanyang buong katawan dahil sa takot na bumalot sa kanyang sistema. Gustuhin man niyang sumigaw ng malakas ng mga sandaling yon, pero parang walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Mabuti na nga lang at pumasok yung kanyang ina sa kanyang kwarto at nakita rin po nito yung nakikita ng kanyang anak. "Aswang! Merong aswang! Tulong mga kapitbahay!" Paulit-ulit pang sigaw ni Nathan noon. Napapaangil sa kanila yung malaking hayop na mabilis ring umalis. Nagkagulo naman yung ama at kapatid ni Nathan dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Lumabas nga yung mga ito upang habulin yung nilalang na nakita rin po nilang dalawa. Nanginginig ng mga sandaling yon yung aking kaklase dahil sa labis na takot na kanyang naramdaman. Humingi na rin ng tulong sa iba pang kapitbahay namin yung pamilya nila at naglapitan rin po yung ilan doon upang tulungan nga sila. Maging yung tatay ko nga ay nagtungo rin doon upang tumulong. Sinuyod nila yung buong paligid upang hanapin yung malaking asong yon na nakita nga nila Nathan at ng kanyang ina. Tinignan nila sa madidilim na bahagi ng lugar namin pero hindi nga nila ito mahagilap. Hindi sila tumigil noon at nagbantay pa nga sila dahil baka bumalik pa raw yon. Hindi rin sila nagkamali. Gayong nagulat rin sila nang may biglang umalulong sa likod ng bahay nila Nathan. Nang puntahan nga nila doon, nakita nila yung malaking asong naroroon. Pero dahil mabilis nga yung kilos nito ay nagawa nitong tumalon sa bubungan ng bahay nila Nathan. Sinubukan pa nilang hulihin ito. Ngunit bigo silang magawa yon. Hindi rin po nila nagawang tamaan ng buntot ng pagi gayong maliksi po yung kilos nito at lumalayo na nga sa mga tao. May ilan pa nga umakyat sa bubungan ng bahay nila Nathan. Pero tuso po yung malaking aso at bigla po itong tumalon sa harapan ng bahay at mabilis na tumakbo palayo. Sinubukan pa nilang habulin ito. Pero kaagad din po itong nawala sa karimlan nang hindi na nga nila nakita. Umuwi yung tatay ko sa bahay noon at ibinalita sa amin yung mga nangyari. Ang ilan sa mga kapitbahay namin ay nanatiling nakabantay sa may labas ng bahay ng aking kaklase dahil inakala nga nilang muling babalik yung nilalang na iyon. Hanggang sa mag-umaga ay hindi na nga po ito bumalik pa. Hindi nakapasok si Nathan dahil sa nilagnat po ito. Napagpasyahan ko namang kausapin si Nilo noon dahil malakas nga yung kutob ko na may kinalaman siya sa mga nangyayari. Dahil dalawa lang po kaming nag-uusap noon ay hindi nga po ito tumanggi sa akin. Wala na akong mga magulang at tanging si Lola lang yung kasama ko sa bahay. Yung lola ko yung pabalik-balik sa bahay nila. Ayaw ng lola kong sinasaktan ako ng ibang tao. Kaya nais lamang niyang takutin sila Nathan. Gusto lang din ng lola kong tigilan ako nito gayong wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Pero wala naman siya talagang balak na saktan sila. Sabi pa nga ni Nilo, hindi rin ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Hindi ko akalaing may katotohanan pala yung panunukso ni Nathan sa kanya tungkol sa pagiging aswang ng kanyang pamilya. Wala akong pinagsabihan noon tungkol sa aming naging usapan. Ayaw ko rin kasing makisali pero nakiusap ako kay Nilo na sana ay hayaan na nga nito yung pamilya nila Nathan. At napatango na lang din po ito. Magmula nga po nang nangyari yon, hindi naman po sa naging mabait na si Nathan kay Nilo. Pero hindi na po niya ito pinakikialaman. Talagang hinayaan na po niya at hindi na binubuli pa. Ako naman noon ay nangako kay Nilo na hindi ko ipagsasabi yung aking mga nalaman. Hanggang sa matapos nga po yung pasukan noon, hindi na muli pang tinukso ni Nathan si Nilo. Tumigil na rin yung pang-aaswang sa kanilang bahay. At mukhang nagkasundo naman sila
na mas maigi nga kung ganun yung mangyari sa kanila. Ito nga po yung kuwento ko. At maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig.